Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Comelec dinhi sa Sugbo nangandam na sa pagbukas sa voters registration karong Pebrero 12. Department of Health 7 nakigalayon sa ubang ahensya ug otoridad aron makakuha og supply sa anti-venom vaccine sa Sugbo. Patayng lawas sa tinun-an nga nakaplagan sa barangay Malubog, Dakbayan sa Sugbo, ipaubos sa autopsy. Shooting range sa barangay Gogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo, nasunog. Danyos, mabot sa kapin 2 milyones pesos. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Comelec Cebu Province nangandam na alang sa pag-ablis sa voters registration karong Pebrero 12. May pahibaw usab sila nga dili na daw waton ang company ID sa pagparehistro. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ning pagpatong sa buwan sa Pebrero, gipangandaman na sa Commission on Elections Cebu Province ang ipahigayong voters registration sugod karong Pebrero 12. Matod sa tigpamaba nilang si Omar Mamalinta nga ubos sa Comelec Resolution number 10963 may tabo kini hangtod sa September 30. Alang sumabot nga midterm election sa tuig 2025, pipila ka mga lakang ang ipatuman alang sa masayon og paspas nga pagparehistro. Gawas sa mga malls ug barangay covered courts, mahimong ipaygayon ang pagparehistro sa mga botante sa mga dagkong tunghaan. Samtang ipatuman sa pipila ka bahin sa nasod, ang Register Anywhere program diin mahimong makarehistro ang botante sa bisan asa nga bahin sa nasod. Asa man gani siya, for example, just what I said, in Mandaluyong City, so ang iyang data na nasa ato i-capture ang iyang biometric o ang demographic data, that will be forwarded sa Mandaluyong City. Katong sa asa siya nga lugar nga nagpuyo. Hidin-an karon sa Comelec ang mga company ID isig pagpamatuod sa identification so sa katao. Matod ni Mamalinta nga sagad kining gipeke aron makahimo og mga bogus nga pagparehistro sa botante. Maong giawag nila nga mogamit og mga government issued IDs aron makarehistro og makabotar pohon. Naman tay laing ID pud nga pwede nato magamit, specifically katong national ID, postal ID, PWD ID, students ID, and even library ID, for as long as it is duly signed by the school authority, and then senior citizens ID pod. Pipila sa mga senaryo nga giandamaw ang pagdagsa sa mga buot magparehistro sa Comelec offices, tulo ka semana sa dili pa ang deadline. Mga dunay giandam nga augmentation registration team diin i-dispatch ang mas daghang sakop sa Comelec gikan sa rehiyon ug probinsya sa nagkadaiyang buhatan. And at the same time, usa na pud ka form lang i-fill out, sir, no? Unlike sa una nga tuluman to, no? So only one form, and then amo lang nang i-scan ang copy for Manila. So mas paspas ang ato ang pag-accommodate sa mga aplikante o registrant. Gian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga magbabalaod na bahin sa sugyot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga buwagon ang Mindanao sa Pilipinas. Gihulagway kini sa kanhi maestrado sa Korte Suprema nga usa lang kini ka matang sa pasiaw. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Gian Navarro.
Wala giuyunan sa pipila ka mga magbabalaod sa nasod ang sugyot ni former President Rodrigo Duterte nga buwagon ang Mindanao sa Pilipinas. May numdumang gibutyag ni Duterte ang mong plano, diin nagkinahanglan nga ipaubos sa signature campaign aron kini matuman. Tungod nini, sukwahi silang Senate Minority Leader Coco Pimentel nga taga Mindanao o Senador Chis Escudero sa mong sugyot. Mato nila nga apektado ang gross domestic product tungod kay ang 17% nini nagagikan sa Mindanao. Apan may pasabot si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez nga giingong napasagdan lang sa gobyerno ang Mindanao. Kinibisan pa man sa kaabunda nga nasa ilang kayutaan sama na lang sa mga prutas ug uban pa. Tun-an usab ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers kung angayan bang tumanon ang sugyot nga pagbuwag sa Mindanao. Wala hinuon mi komento si Senate President Juan Miguel Zubiri nga taga Mindanao usab dungan sa paghingusog nga dili na panahon aron magbahin ang nasod. Yulagway ni kanhi Senior Associate Justice Antonio Carpio nga sukwahi kaayo sa 1987 Constitution ang sugyot ni Duterte. Matod niya, usa lang kini kamatang sa kampanya o bunga lang sa pagpasiaw sa kanhi presidente. Gian Navarro, CCTN News. Gikabalakan sa mga kaobispuhan sa nasod ang ginuso nga People's Initiative aron bag-ohon ang kasamtangang konstitusyon na mahayag ang Catholic Bishop Conference of the Philippines nga nagkuwang sa pagtuon o panaghisgot ang signature campaign alang sa charter change. Nakita ni CBCP President o Caloocan Bishop Pablo Virilio David nga wa nagagikan sa mga yanong tao ang inisyatiba mao nga nalingla sila sa tinguha. Hayan nga mapiktuhan ang demokrasya sa nasod tungod sa gibuhat sa mga adunay personal nga interest. Yawag ni David ang publiko nga sabton, hisgutan o ampuan una ang una pa mo pirma o musugot nga iamindar ang batakang balaod. Mga kawani sa Cebu City Hall gimanduan nga murespeto sa bandila sa Pilipinas pinaagi sa hustong pagkanta sa nasudnong awit matag flag raising ug lowering ceremony. Alang ni Konsehal Alcover nga usa ka kalapasan sa flag and heraldic code ang dili seryosong pagtahod niini. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Gikadismayan ni Konsehal Pastor John Alcover ang mga kawani sa Cebu City tungod sa dili pagkanta og tarong sa Philippine National Anthem atol sa Monday flag raising ceremony o flag lowering ceremony. Atol sa privilege speech ni Konsehal Alcover, diyan gipahinumduman ang mga kawani sa City Hall pinaagi sa Human Resource Development Office nga strikto nga paghatag og respeto sa nasudnong bandila. Tungod kay nabandayan niya atol sa flag raising ceremony o lowering of flag nga wala na masunod ang husto nga paghatag og respeto sa bandila nga nalatid sa Republic Act 8491 kun Flag and Heraldic Code of the Philippines. Apan na kung namantayan, Mr. Chair, sa matag flag raising o flag lowering ceremony nga ni sa Cebu City Hall, ang ubang empleyado wa na'y pagtagad pagpagkabana sa pagkanta sa nasudong awit. Murag kulang na sa kainit, lahi gyud nga atong litukon, atong kantahon, kaysa maminaw lang sa audio. Mao ganin nahimong practice karon nga kung dunay flag raising or flag lowering, maminaw lang ta, katsika-tsika aguban. So wala seryoso na sa pagtahod sa atong flag. Instead nga kantahon, maminaw na malanda. Buot sa Alcover nga ipakanta gyud ang Philippine National Anthem ug dili lang pinaagi sa tukar, hinungdan nga adunay uban nga mga kawani nga igo na lang maminaw ug dili na mukanta. Gani iyasab na bantayan nga inay mukanta ug hatag og atensyon sa Philippine National Flag, magsigi na lang og tabi ang uban nga mga empleyado. Mao ang walay pagpakabana sa nasudnong awit o bandila o sa kasimtumas. So walay hustong edukasyon alang sa nasyonalismo natong mga Pilipino. Mao dapat nga kung mag-flag raising and flag lowering ceremony, atong kantahon ang nasudnong awit isip pagtamod o pagtahod sa atong nasudnong pagigbisog isip Pilipino, Mr. Chair.
Here is May Uy, CCTN News. Gipadali na sa Department of Education ang pagtukod sa temporary learning space sa mga tunghaan nga nasunog sa nalabay nga simana. Matud ni Regional Director Salustiano Jimenez nga apil sa pundong giandam mo ang katukuran sa TLS sa Napo Elementary School sa barangay sa Pangdako, Cebu City. Susama usab ang gibuhat sa Madidihos Elementary School sa lungsod sa Alegria nga nasunog niadtong Enero 25. Samtang gitukod pa ang temporary learning space nga ipaubos usab sa alternative learning ang mga apektadong magtutungha. Nakigalayo na usab ang DepEd 7 sa Bureau of Fire Protection alang sa mga laka nga ipatuman sa ubang nga tunghaan aron kalikayan usab ang sunog. So I called our chief, our engineer as well to prepare documentation so that the division office can get an amount for the TLS or temporary learning spaces so that they can have their classroom very fast. Mosunod, Department of Health 7 nakigalayon sa ubang ahensya ug otoridad aron makakuha og igong supply sa anti-venom vaccines sa Sugbo. Kanaw guban pa mga balita sa bagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. In today's evolving business landscape, high-speed internet connectivity is a non-negotiable reality. The Philippines, recognized to be one of the dynamic economies in the region, home to hundreds of thriving businesses, is at the forefront of serving millions of people through digital technology. With the need to respond to thousands of daily interactions and demand for connections, every business deserves a robust backbone that strengthens the foundation of its operations with a mindset for success for every client, partner, and industry. Converge is at the core of this evolution, where reliability and customer experience intersect to fulfill the increasing demand for fiber connectivity here and across the world. As a primary provider, Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
Unlock true health with form and function corrective chiropractic, performing form, optimizing function naturally. For consultation, please contact 0917-670-0907 or visit our website at formfunctionchiropractic.com or our Facebook account. Form and Function Corrective Chiropractic, most trusted chiropractic in Cebu. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. DMC Busa Print Shop. For your printing needs, visit DMC Busa Print Shop website at www.dmcbusaprinters.com or call telephone numbers 505-7403, 350-4740, and 350-4725. Balik sa atong mga balita, Departamento sa Panglawas nagigalayo na sa ubang ahensya o otoridad aron makakuha og supply sa anti-venom vaccines nga mipahinumdum usab sila nga magpabiling kalmado kung galing mapakan man sa bitin. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nabantayan sa Department of Health 7 ang pagtumaw sa mga bitin, ilabi na kato mga venomous snakes sa managlahing bahin sa Sugbo ug sa rehiyon. Silang datos ana sa 30 ka mga snake bites ang natala sa Sugbo niadtong 2023 diin walay nakalas. Mato ni Dr. Shelby Blanco sa DOH7 nga gi-verify na karon ang mga nadawat nga reports gikan sa managlahing LGU bahin sa mga natalang animal bites niadtong Enero. Sa tibuok Rehiyon 7, moabot sa hapit 5,000 ka mga animal bites o gilang gisubay kung pila man kanila ang adunay pinaakan sa bitin. Even if it is not provoked because they are irritable, so mo nang mamakyod, so ang ato lang yun as part of prevention is maglikay ta, no, as much as possible to provoke this animals. Gitahong usab sa DOH7 ug sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga bag-uhay lang nga na-expire ug wala nagamit ang mga anti-venom vaccine nga na sa Sugbo. Matud sa ilang toxicologist nga si Dr. Vito Ben Bungon nga sa June pa moabot ang supply sa mong bakuna gikan sa gikuhang supplier. Dugang pa niya nga kapin 90% sa mga natalang snake bite sa rehiyon ang non-venomous. 30 years mo appear, di man yun naingon nga paakan diretso paralyzed na gradual ang progression ba o paralysis. So earliest nga mo appear ang signs of paralysis is around 15 minutes from the time of bite. Kung ikinahanglan na gayud pag-ayo ang bakuna, makigalayo ng DOH7 sa Research Institute for Tropical Medicine RITM aron makakuha og supply sa anti-venom vaccine sa Sugbo. We can always coordinate with RITM, and if there is really that need, we are currently in contact and in close coordination with all of our stakeholders, with OCD and also with Air Force, and we can always, if it is badly needed, then we can always coordinate with Air Force and we can make an airlift. Tampang karon sa DOH nga kung mapaakan man sa bitin ang tao, kinahanglan dili ilihok pag-ayo kun immobilize ang napaakang bahin sa lawas. Kinalang butangan og gamay nga pressure ug likayan ang pagsupsup ngadto sa iyang samad. Hugasan among pinaakan gamit ang sabon ug tubig, una dadon sa labing duol nga tambalanan o ubang healthcare facility. Also to
call on the public na to check, to observe kung unsa ni ilang mga makit-an nga mga snakes, so that if ever magani mapaakal, mas dali sa ang paghatag sa treatment, specifically kung madala sila sa hospital. Okay? Ian Navarro, CCTN News. Mandawi City PNP nipatawag sa security officers sa mga establishmento o gituki ang crime statistics sa syudad. Kaso sa pagpangawat o pagpanulis ang sagad nga natala sa kapulisan sa Mandawi City ni adtong 2023. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpatawag og coordination meeting ang Mandawi City Police Office sa mga security officers sa nagkadaing establishmento sa syudad. Unang gi-meeting mawang security personnel sa mga malls o grocery stores. Sunod nga i-schedule ang financial institutions o grupo sa mga homeowners. Atol sa panagtigom, gipresentar sa MCPO ang update sa crime statistics. Diin pinakataas ang kaso sa pagpangawat o pagpanuli sa syudad sa tuig 2023. Ang matag security officers ang gihatagan og higayon sa pagpaambit sa mga gipahamtang nila nga seguridad aron malikayan ang shoplifting. Si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa MCPO nagkanayon nga pipila ka kaso sa shoplifting ang na-report sa ilang buhatan ni aging tuig. May kalambuan ba because ang ato ang mga station commanders is regularly naga-conduct yun sa ilaha o kuan mga pahimangno o mga meeting sa ilaha within their end para maistoryahan yun. So mao na nga tagsa-tagsa sila karon nga mibarog ug ni-share, mi-pa-share sa ilaha mga best practices, and some security officers nga naa-adjoy mga presence jud, naa-adjoy mga reported cases of shoplifting kay ato asat pod gi-advisean, nag-give sad pod og recommendation sa ilaha nga unsay pagabuhaton para dili na siya mausbad. Ato ni Villaro nga giawhag usab nila ang mga establishmento nga masiguro nga adunay nag-monitor sa ilang CCTV camera. Ang mga dagkong establishmento gi-required sa dakbayan pag-instalar og CCTV. Hinuon kun itandi sa tuig 2022, mas ubos ang mga kaso na tala ni aging tuig. Compared to 2022 is miubos ang kaso sa mga shoplifting and other crimes against property cases sa mga malls, pero ato ang manggod nga goal is zero incident unta sa ilaha. So mauna nga amo ang gipresent sa ilaha ang mga crime statistics og ipakita og ato asad silang gipang-sharean sa mga information nga ma-prevent yun ang mga shoplifters na mo padayon sa ilang mga kalihukan sa ilang mga respective establishment. And also for the Mandawi City Police Office, makahibaw sad pud mi gikan sa ilaha nga end kung unsa sad pud ang mga best practices nga gihimo. Moabot sa 4,194 ka krimen ang natala ni aging tuig, mas ubos sa tuig 2022 nga moabot sa 4,420 ang na-record. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagpahigayon og libreng opera sa mga adunay diferensya sa baba o nguho ang Lapu-Lapu City Public Hospital. Kini pinaagi sa tabang sa Advanced Craniofacial Project Philippines nga maoy nagpasiugda sa mao nga kalihukan. Niabot og 23 ka mga tawo ang nagparehistro karong adlaw ug ang tanan nagmalampuson sa screening nga gibuhat. Ang maong libreng operasyon dili lang eksplosibo sa mga taga Lapu-Lapu, apan aduna usay gikan sa ubang nagkadaiyang lungsod sa probinsya sa Sugbo o mga kasikbit nga lugar. Ang libreng operasyon ikaduhang tuig na nga gipahigayon og matud pa sa Lapu-Lapu City Hospital Administrator nga si Dr. Debra Ann Custodio nga dako kining tabang alang sa mga kabus nga way kapasidad sa pagpaopera sa ilang diferensya sa baba. In general, ang kanang mga libreng serbisyo, libreng mga operasyon will really cater katong mga patients nato nga walang-wala or if naamang gani limited, with limited resources, financially challenged, or walay access sa mga services. Like for example, kanitong mga pasyente nga naay cleft, the lip and the palate, mga nguho, di manggod ni readily accessible ang service sa pagpaayo or pag-repair silang mga clefts. Okay? So, karon mismo ang serbisyo mo ay niduol sa katawhan, mo ay niduol. So, maayo ra po ang ato ang pag-advertise, ato ang libreng serbisyo mo na niduol jud ang ato ang mga pasyente. Nakaduol ang ato mga pasyente.
Lapu-Lapu City Government nagsugod na sa pagpangandam alang sa masinati nga epekto sa El Nino sugod karong buwan sa Marso. Pinaagi kini sa pagbuhat og El Nino Task Force nga gilangkuban sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Tungod kay gilauman na nga karong buwan sa Marso, sugda nang masinati ang El Nino phenomenon matud pa sa Pag-asa. Maong ang syudad sa Lapu-Lapu nangandam na pinaagi sa pagbuhat og El Nino Task Force. Matud pa sa Pangulo sa Disaster Risk Reduction and Management nga si Najel Banyasya, tubig mao numero 1 problema sa syudad maong nag-una kining gipangandaman, ilabi na sa mga barangay nga naa sa isla sa Olanggo. Mahitungod sa tubig, nag-draft na ta o kanang contingency plan, no? Na istorya na natong barangay ni adto pang Enero. Ya, part ana mao ang water rationing. Kasi pasabot. Ang barangay mag-andam sa mga tangke, mga galon sa tubig, dalhon nila din sa everyday sa mainland atong refill. Ihatod na to balik sa isla. Ang maong task force gilangkuban og nagkalain-laing mga ahensya tungod kay dili lang supply sa tubig ang ilang gipangandaman. Lakip na ni ana ang health and sanitation nga ang City Health mao mag-monitor sa mga pundo nga tubig aron masiguro nga luwas kini og dili puy-an sa mga lamok. Nakig-alayon usab sila sa Department of Agriculture aron masiguro nga adunay igong supply sa mga pagkaon. Ug usa sa ilang tagaan og dakong pagtagad mao ang public safety. Maong pahingusgan sa Bureau of Fire Protection nga way mahitabong sunog sa mga mosunod nga buwan. Ilabi na nga init kaayo ang panahon. Dugang ni Banyasya nga ang pagbuhat og task force gumikan kini sa direktiba sa presidente ug kabahin usab kini sa balaod sa Disaster Risk Reduction and Management. Numero 1, doon na ginay directive, no, gikan sa president, si PBBM ni-issue og executive order niadtong 19 January. Nag-intensify sa creation of water kaning El Nino Task Force. Motoy gist sa executive order sa presidente. Pangandaman nato. Apil man gina sa kanang Disaster Risk Reduction Management Law. Mangandam dito sa katalagman. Ilabi na nga kini na-identify na nato nga doon na El Nino. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mandawi City Mayor Jonas Cortez ni mando sa City Social Welfare and Services alang sa mas aktibo nga pag-rescue sa mga libod-suroy nga mga bata diha sa kadalanan. Kini aron mapalapdan o mapalayo na usab sila sa posibleng disgrasya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitahasa ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang City Social Welfare and Services sa mas aktibo nga pag-rescue sa mga libod-suroy nga bata nga naa sa kadalanan sa syudad. Matud sa mayor nga gimanduan usab niya ang CSWS sa pagpakigalayon sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD o Mandawi City Police Office alang sa pagluwas sa mga bata. Matud niini nga nabantayan nga adunay pipila ka mga bata ang nagsuroy-suroy sa kadalanan sa syudad. Yes. In fact, ako na inumdum ko ito na ma-involve nag-snatching, kanang alas jeepney, kanang kunon. So, wapa na mahitabo sa ato, pero di ta gusto ang unsay nahitabo sa ubang dakbayan, mahitabo sa Kini giingong pagproteher na usab kanila mapalayo sa posibleng disgrasya. Ang pag-rescue sa libod-suroy nga bata ang lakip sa nahisgutan ato sa tigom sa miaging simana sa Peace and Order Council sa Mandawi. Gihisgutan sa maong tigom ang kalinaw ug kahapsay sa syudad. Si Cortez kinsa mausab ang chairman sa Peace and Order Council niingon nga ang malinawon nga lugar makapadasig usab sa mga investors nga magnegosyo sa dakbayan ug makapausbaw sa ilang ekonomiya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, patayng lawas nga nadugta diya sa barangay Malubog, Dakbayan sa Sugbo, ipaubos sa autopsy sa PNP. Shooting range sa barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo, nasunog. Danyos babot sa kapin 2 milyones pesos. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Unlock true health with Form and Function Corrective Chiropractic. Performing form, optimizing function naturally. For consultation, please contact 0917-670-0907 or visit our website at formfunctionchiropractic.com or our Facebook account. Form and Function Corrective Chiropractic, most trusted chiropractic in Cebu. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life.
Balik sa atong mga balita, patayng lawas o sa katinunan nga napalgang nadugta na sa barangay Malubog, Dakbayan sa Sugbo, ipa-autopsy sa PNP Forensic Unit. Kini aron masayran kung unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakigalayo na ang Malubog Police sa community precinct sa pamilya ni Earl Lawrence Turay katong batanon nga napalgan na lang nga wala na kinabuhi sa sitio Buungon, Barangay Malubog, Bukidnon dapit sa Dakbayan Sugbo. Aron na hangyoon nga ipaubos sa autopsy ang lawas niini. Apan magpaabot usab sila sa availability sa PNP Forensic Unit. Nagip na ang desisyon sa pamilya kung musugot ba sila nga ma-autopsy ang patayng lawas sa biktima. Tuyo sa autopsy aron maklaro kung sa gyud ang nahitabo o kung dunabay laing tao ang naghimo sa krimen. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga si Police Colonel Ernio Dalugdog mimando sa hepe sa Malubog PCP nga mohimog lahom nga investigasyon labot sa mga kamatayon. Our Deputy Director, Police Colonel Ernio Dalugdog, is has already instructed for the PCP Commander Police Major Figarido to conduct a thorough investigation due to any pangitabua although at mga circumstances, no? But in order to confirm any suspicions, mga doubts, in order to clarify doubts and to give clarity due sa panghitabo, the autopsy will be the best answer for that. Usa sa subayon kung naghikog o dunay laing tao ang nagpatay sa biktima pinagi sa pagpakighinabi sa mga tao nga katapusan nga nakakita nini, lakip na agap pagkuha sa mga CCTV camera sa dapit. Gitanaw sa nila ang social media sa biktima ug doon na sila nagkuha dito sama sa post dini nga nagpahibaw nga nisakay kini nga motor paingon sa barangay Busay niadtong Enero 6, 2024. Ilang ilhon kinsa mga kauban ni Turay ug kinsa usab ang giadto nini sa sitio Grahe sa mga pizza aron magkuha nila pamahayag. Isa na sa gikuan karon, isa na sa giyahang patayng lawas. Ang kinahan sa biktima nga si Virginia Turay nga nahinabi sa DYHP Aramen Cebu, misanong na nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa iyang anak. Arnold Bustamante, CCTV News. Babae nga online seller gipusasan human masayran nga duna kini warrant of arrest sa kasong cyber libel nga gipasaka sa mayor sa lungsod sa Minglanilla. Natutulan kini atol sa iyang pagkuha og police clearance sa Cebu City Police Office. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Dalaga nga online seller nga mukuha untag police clearance sa sulod sa Cebu City Police Office sa Dalan Gordo, Barangay Kaputaw sa Dakbayan Sugbo ang gipusasan sa mga sakop sa Cebu City Mobile Force Company human walutsan kining warrant of arrest sa kasong cyber libel. Ang akusado gila nga si Vincel Kilong-Kilong, 26 anyos, taga Purok Manga, Dapdap, Barangay Poblasyon 3, Dakbayan sa Karkar, Probinsya Sugbo. Ang warrant of arrest nga gi-issue ni Judge sa Glendago, ang presiding judge sa RTC Branch 65 sa Dakbayan sa Talisay pinitsahan atong Disyembre 4, 2023 sa kanapasan sa Republic Act 10175 kung Cybercrime Prevention Act of 2012 nga doon nagitugot nga piyansa nga 10,000 pesos. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, ng ilang police clearance karon nakakonek na kini sa ilahang i-warrant. Sinahaga pag-encode sa pangalan ni Kilong-Kilong, ni-alerto ang ilahang system o gamipahibaw ang computer nga doon siya pending warrant of arrest base sa i-warrant. Nagkuha siya police clearance niya sa Gorordo. Then, considering sa ato amang gungkuan karon, ato ang mga connected na magun ato mga system na kanang sa NGIS nato ba sa New Generation Information System nato, mo na naka-connect diha atong police clearance, national police clearance, naka-connect diha ato ang i-warrant. Kanang i-warrant nato is just the normal warrant of arrest from the court na i-upload na diretso sa korte. So, once mo kuha ka police clearance, unya na kay pending nga warrant of arrest, mo prompt yun na siya. Human alerto ang ilang sistema na nawagdayon ang mga personnel sa record section sa Taga City Mobile Force Company sa pagpangulo ni Police Executive Master Sergeant Jobert Panagiton ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roel Burlat, ang hepe sa CMFC sa CCPO nga may resulta sa pagkasikop niini. Kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa CCPO ang mga akusado samtang giandam na ang dokumento pag-uli sa warrant sa korte nga mao nag-issue niini. Sa nakuha nga impormasyon nga iyang gipasanginlan ang mayor sa lungsod sa Minglanilla, lalawig sa Sugbo, nga si Rajiv Inad, nga gigamit nini ang ayuda sa DSWD box sa pagpamulitika o gipost sa Facebook account nini nitong panahon sa national ug local elections sa 2022. Pagkahulyo 8, 2022, gipasaka sa mayor ang kasong cyber libel hangtod nga nanutsan siyag warrant of arrest. Arnold Bustamante, CCTV.
Moabot sa 2.4 milyones ka pesos ang danyo sa pagkasunog sa shooting range sa Arms Corps Shooting Center sa Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Fire Officer 3 Fulbert Navarro nga nagsugod ang kayo sa firing range, din adunay matod pa nagpabuto sa armas. Wa pa may bawi sa mga investigador kung unsay nakaingon sa mabisilaob kini ug miabot na sa ilang budiga sa kaduhang andana. Usa sa nasugatang problema sa mga bombero ang bagga nga asok sud sa firing range nga mao'y hinungdan sa gamitan nila kini og breathing aparatos. Subay sa sunod-sunod nga sunog nga nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo, Konsehal Garganera naninguhang ipaubos sa Inter-Barangay Fire Prevention Training ang CCDRRMO. Kini aron dunay igong kaalam ang mga barangay fire responders. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Buot ni Cebu City Councilor Joel Garganera nga magpaygayon og Inter-Barangay Fire Prevention Training ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo. Kinihuman sa kabalaka nga nabati sa konseho nga sunod-sunod na ang natabong sunog sa syudad sayo pa lang sa pagsugod sa tuig 2024. Sa privilege speech ni Garganera atol sa regular session sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon, diin niyang gimugatan nga kinahanglan nga dunay kaalam ang mga barangay fire responders, mga tinunan ug mismo ang mga Sugbuanon. Move to request CCDRMO and BFP to continue conducting training and seminars to all our barangay-based responders as well as communities vulnerable to fire as part of their activities for the upcoming Fire Prevention Month, and with emphasis on schools, Mr. Chair. So move. Dugang sa konsehal nga makaalarma ang mga natabong sunog, ilabi na gyud ni atong Domingo nga 8 ka nagkalinlaing insidente sa sunog ang nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo. Usasab nga gikabalakan ni Garganera ang nagsingabot nga summer season og El Nino, diin makasinati og grabing kainit ang Metro Cebu nga mga dagko nga posibilidad nga makamugna kini og sunog. Hinungdan nga nakita niya nga dili lang sa buwan sa Marso ang fire prevention apan sa tanan nga panahon og gikinahanglan nga makatubag dayon sa alarma ang publiko aron sa paglikay sa pagdako sa sunog. To increase fire safety consciousness in their homes and workplace, fire prevention is being observed in the Philippines during the month of March as it showed the highest record of fire incidents nationwide. But we shouldn't wait for the month of March for us to observe fire prevention. More so, Mr. Chair, for the next 4 months. Pag-asa forecasted that it will gonna be very warm, very hot, very humid, and for the next 2-3 months, there will be drought as a cause of the Niña. Fire prevention should be practiced every single day. Tungod sa mong sugyot, nauyunan sa konseho nga imbitaron ang TESDA aron moabag sa training ug ang Visayan Electric alang sa proper handling sa mga electrical wiring sa matag panimalay. Nabandayan ni Konsehal Nestor Archival nga usa ka dakong hinungdan sa sunog mao ang kuryente nga mao hinungdan nga angayan kini nga matutukan. Faulty electrical wiring is basically the most common reason. And with the DWOP, in order to find ways to train people in the barangay for an electrician which is accredited by, supposed to be TESDA and VECO. Shariza May Uy, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.